Bakit 95% ng Australia ay walang tao? Masaya kang nakarating sa airport ng Sydney at excited kang sinundo ng iyong pinsan na isang citizen ng Australia. Magbabakasyon ka sana sa may malapit sa Anna Creek at sabik ka ng magkaroon ng mga kaibigang Australiano, lalo na at meron kang tinatapos na magazine article tungkol sa kakaibang buhay na meron sila. Marami ang gusto mong ma-interview para ma-impress mo ang iyong editor. Pero habang papalayo sa syudad ang jeep ng pinsan mo ay para bang kumukonti ang mga bahayan. Hanggang sa parang naglalakbay na lang kayo sa mga masusukal na lugar. At pagkatapos ng mahabang paglalakbay ay dumating kayo sa isang lokasyon na mas marami pa ang mga hayop at puno kaysa sa mga tao. Talaga bang walang masyadong nakatira sa Australia? Bakit halos 95% ng lupain dito ay walang tao? Tara, at pag-usapan natin ang mga dahilan kung bakit parang napakakonti ng mga tao sa kontinenteng ito. Ang Australia ay ang pinakamaliit na kontinente sa buong mundo, pero ito ay binubuo lamang ng isang bansa. Kung tatanggalin natin sa US ang Alaska at Hawaii, ang Australia ay kasing laki ng pinagsama-samang 48 na iba pang estado nito na may populasyon na 300 million. Samantalang, ang Australia ay may populasyon lang na humigit kumulang na 26 million. Mas marami pang tao sa isang estado ng US kumpara sa Australia. May mga isla din sa mundo na mas maliit pa sa Australia tulad ng Luzon at Mindanao, pero mas marami pa ang populasyon. Meron pa ngang mga syudad na mas madami pang tao kaysa sa Australia tulad na lang ng Tokyo. 5 lang naman talaga ang malalaking syudad sa Australia. Ang mga ito ay Sydney, Perth, Adelaide, Melbourne at Brisbane. Tinatayang 2 sa 3 tao sa Australia ay nakatira sa isa sa mga syudad na ito. Ang Australia ay kinikilalang highly urbanized na bansa at halos 90% ng mga mamamayan nito ay nasa mga syudad. Ang mga lugar tulad ng East Pilbara Shire at Pastoral Unincorporated Area ay makikita sa loob ng Australia at halos kasing laki ng mga ito ang mga bansang Japan at France. Pero ang mga populasyon dito ay 10 million at 3 million lang. Meron ding cattle ranch na tinatawag na Anna Creek na halos kasing laki ng bansang Israel, pero ito ay pinamamahalaan lang ng 8 tao. Idagdag pa natin ang Australia na may malaking disyerto na puno ng nakakatakot na hayop at insekto. Wala masyadong maninirahan dito kung meron man. Kung ikaw nga ay maglalakbay mula sa Esperance at Kununurra, ay aabutin ka ng 36 na oras ng pagmamaneho. At sa oras na iyon ay makakasalamuha mo lang ang halos 70,000 na katao. Ang layo na ito ay tulad ng paglalakbay mo mula Madrid hanggang Istanbul at napakarami ng tao ang makikita mo dahil halos kasing lapat na ng buong Europe ang nilakbay mo. Hindi kasi maganda ang lokasyon ng Australia sa mundo. Ang kanlurang bahagi nito ay malapit sa Antarctica at ito ay nagbibigay ng sobrang kalamigan kaya wala masyadong nabubuong rain clouds. Habang sa silangan naman ay may mountain range na tinatawag na Great Dividing Range at ito ay pumipigil sa pwedeng maglakbay na rain clouds papasok sa Australia. Nagdudulot ito ng rain shadow na umaabot hanggang sa kanlurang bahagi ng bansa. Samahan pa natin ng mababang elevation at kawalan ng malalaking bundok dito. Ang Mount Kosciuszko ay pinakamataas na bundok dito at ito ay may taas lamang na 2,228 meters o 7,310 feet kumpara sa mga ibang bundok sa ibang bansa na halos doble ang taas. Nahihirapan tuloy na magpataas ng hangin para lumamig ito at humatak ng ulan. Ang Australia din ay matatagpuan sa Tropic of Capricorn, kung kaya't ang hilaga nito ay may tropical climate at ang timog na parte ay subtropics. Ang mga hangin dito ay tuyo at mainit. Nakakaranas din ang bansa ng El Nino at La Nina mula sa Pacific Ocean. Ang mga ito ay pwedeng tumagal ng taon dahil sa mabagal na pagdaloy ng westerly winds. Dahil dito ay kaunti lang ang atmospheric moisture na mararanasan sa east at north na bahagi ng bansa. Ito ay may kaakibat na dry spells at dahil dito ay madalas ang mga bushfire. Ang totoo, napakababa ng amount ng rainfall sa Australia kumpara sa mga ibang kontinente. Ang mga lugar na merong maayos na rainfall ay mga lugar kung nasaan ang mga tao. May mga lugar din sa north ng Australia na nakakaranas lang ng buhos ng ulan tuwing 4 na buwan ng wet season mula December at March kung kailan aktibo ang monsoon at tropical cyclones. Minsan, sobrang dami ang pagbagsak nito tulad ng nararanasan ng Darwin. Bumabagsak ang 1,800 mm na rainfall dito
na triple sa dami ng ulan na natatanggap ng London. Pwedeng sobrang lakas, minsan naman ay sobrang konti ng ulan tulad sa Wim Creek na noong 1898 ay umulan ng 740 mm na rainfall sa isang araw, pero noong 1924 ay 4 mm lang na rainfall ang nakuha nito sa isang taon. Ito ay mas mababa pa sa natatanggap na ulan sa Sahara Desert. Dagdag pa sa mga di maintindihang pagbagsak ng ulan ay wala ding masyadong malalaking ilog sa loob ng bansa. Dahil dito ay mahirap makakuha ng fresh water. Ang Murray-Darling River Basin na siyang pinakamalaking ilog sa bansa ay makikita lamang sa may southern region at napapalibutan ng 4 na malalaking syudad ng Australia. Hindi man lang ito dumadaan sa mga lugar na wala masyadong ulan. At ito rin ang sinasabing may pinakamabagal na pagdaloy ng isang malaking ilog. Ito ay may 24,000 gigaliters bawat taon. Kumpara ito sa Mississippi River Basin na may 530,000 gigaliters ng tubig. Pero kahit maliit lang ito, ay nagbibigay ito ng tubig sa 3 milyon na tao sa Australia at ito rin ang pinagkukunan ng tubig sa pang-agrikultura ng bansa na siyang nagbibigay ng pagkain sa buong kontinente at meron pang natitira para pang-export. Pero dahil sa climate change ay natutuyo na ito dahil sa sobrang init. Ganito na sa Australia ng matagal ng panahon. Tinatayang ang huling pagbuo ng mga bundok sa continent na ito ay mula pa noong Precambrian era na 1.5 billion years na ang nakalipas. Ang huling glacial activity rin dito ay nung matapos ang Carboniferous era na 300 milyong taon na ang nakalipas. Kaya ang lupain na ito ay nakaranas na ng weathering at erosion ng ilang milyon na taon at hindi ito magandang lugar para manirahan. Pero ang Australia ay meron namang 492 cubic kilometers ng renewable freshwater na mas marami naman kumpara sa ibang bansa. At may 6% naman ng buong lupain ang pwedeng taniman ng ani. Dahil sa laki ng Australia, ang 6% na ito ay mas malaki pa kumpara sa ibang bansa tulad ng Pilipinas at mga bansa sa Southeast Asia. Pero ang katotohanan ay mas marami ang tao na pwedeng manirahan sa Australia, ngunit konti pa rin ang lumilipat dito. Masasabing ito ay isolated kasi kumpara sa ibang kontinente, nagkaroon lang ng mga tao dito 50 to 65,000 years na ang nakalipas sa pamamagitan ng mga land bridge. Mula sa Sunda Peninsula, nagtungo ang mga unang tao sa New Guinea at pagkatapos ay natuntong ng Sahul na ngayon ay tinatawag na Australia. At ang mga taong ito ay naging isolated na rin dahil sa pagkawala ng mga land bridge. Tinatayang 2 beses lang napuntahan ng ibang tao ang Australia pagkaraan ng panahon na iyon. Una ay nang may nagdala ng asong dingo. Gamit ang radiocarbon dating ay masasabing nangyari ang pagdadala ng mga asong ito 3,400 hanggang 3,000 na taon ang nakalipas. Pero kapag ginamit ang genomic analysis ay maaaring nangyari pa ito ng mas maaga pa at sinasabing dumating ang mga dingo noong 8,300 na taon ang nakalipas. Pangalawa, dumating sa Australia ang mga tao sa South Asia tulad ng India between 4,000 and 5,000 years ago. Dahil dito, ang mga Aborigines ng Australia at mga tao sa India ay may mga genes na nagtutugma. Noong taong 1606 ay meron namang dumating na mga Dutch, pero hindi rin sila nagtatag ng settlement sa Australia. Lalo na nang may nawalang 68 na tao sakay ng barkong Vergulde Draic na nag-crash sa kanlurang bahagi ng kontinente noong 1656. Pero noong 1788, ang mga British ay nagtatag na ng settlement sa may silangang bahagi ng kontinente. Nadagdag sa populasyon ng mga Aborigines ang mga British at dumami ang bilang ng tao na umabot sa 650,000. Napakakonti kung ikumpara sa ibang bansa. Ang US nga noong taon na iyon ay meron ng 4 milyon na tao. Nagkaroon lang ng ganitong kadaming tao sa Australia noong 1906. Hindi rin nakatulong na ang mga taong pumupunta lang sa Australia mula sa British Islands ay dahil lang sa Gold Rush noong 1850s. Mas lalo pang naging mailap ang pagpunta ng tao dito simula 1901 dahil sa White Australia Policy na naglalaon na magkaroon lamang ng migrant galing sa Britain. Noong World War I naman ay isa sa 5 kalalakihan ay pinalaban sa giyera. Lumit ang populasyon tuloy at noong World War II ay meron lang itong 7 milyon na tao. Nag-isip ang gobyerno na palakihin ang populasyon sa pamamagitan ng paghikayat ng mga migrant galing sa iba't ibang bansa sa Europe
at hindi lang sa Britain at Ireland. Noong 1960s ay dumami ang mga pumunta dito na taga-Europe, lalo na ang mga refugees ng gyera. Noong 1973 naman ay tinanggal na ang White Australia Policy at ngayon ay iba-ibang lahi na ang pwedeng manirahan sa Australia. Dumami na rin ang mga tao na galing Asia, lalo na sa mga bansang China at India. Sa kasalukuyan ay tumatanggap ang Australia ng mga 200,000 na immigrants bawat taon at simula noong 2022, isa sa bawat 3 tao sa bansa ay hindi pinanganak sa Australia. Inaasahan na dahil dito, sa taong 2050, ang populasyon ay aabot na sa 36 million na tao na sadyang mababa pa rin kumpara sa ibang lugar. Sa kabuuan, ang Australia ay isang napakalaking lugar pero ang konti ng mga naninirahan dito. Masasabi nga natin na 95% nito ay walang tao at dahil ito sa mga di magandang environmental conditions, land formations at ang overall location nito. At kapag sinamahan pa ito ng kasaysayan ng Australia bilang isang isolated na bansa, ay wala nga masyadong tao ang makikita dito. Kaya ikaw na nagnanais na mag-interview ng maraming Australian para sa article mo, ay mas mainam na bumalik na lang sa syudad. Pero habang nasa liblib na bahagi ka ng bansang ito, may pagkakataon kang namnamin ang kagandahan ng parte ng Australia na kakaunti lang ang tao. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.